Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng puso at tatag ng paninindigan. Sabi nila, ang pag-asa ay parang sikat ng araw sa umaga, laging dumarating pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Pero paano kung ang mismong lugar na inakala mong magbibigay sa iyo ng bagong simula ay siya palang magiging saksi sa pinakamatinding pagsubok ng iyong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa unang kabanata na pinamagatang Ang Pangako ng Silangan. Mahigpit ang hawak ni Sinag sa gusot na papel sa kanyang kamay. Halos mabura na ang sulat na naroon dahil sa kanyang pawis. Sa bawat lubak na dinadaanan ng sinasakyan nilang boss, lalo niyang hinihigpitan ang yakap sa dalawang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang magkabilang balikat. Si Luwalhati, ang kanyang panganay, at si Payapa ang bunso. Mga pangalang tila isang panalangin, isang pangarap na sana ay maibigay niya sa mga ito balang araw. Ang nakasulat sa papel ay iisang pangalan at lugar lamang, Hacienda Silangan. Para kay Sinag, hindi lang iyon basta isang address. Iyon ang bituin na nagbigay sa kanya ng direksyon sa gitna ng kadiliman. Iyon ang pangako ng bagong umaga matapos ang mahabang gabi ng kanyang buhay. Pagbaba nila ng bus, isang malaking arko na may nakaukit na pangalan ng asyenda ang sumalubong sa kanila. Sa likod nito ay isang mahabang daan na napapalibutan ng mga puno. At sa dulo ay matatanaw ang isang malaking bahay na tila palasyo sa kanyang paningin. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pawiin ang kabang gumuguhit sa kanyang dibdib. Para ito sa mga anak niya, kakayanin niya ang lahat. Isang babaeng nasa katanghalian na ang edad, na may maamong mukha at matamis na ngiti, ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Ikaw si Sinag, hindi ba? Ako si Marisol Cruz, ang katiwala dito sa Hacienda Silangan. Kanina pa kita hinihintay. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Sinag. Ang boses ni Marisol ay puno ng init, parang yakap ng isang ina. Lumuhod ito para magpantay sa kanyang mga anak. Naku, ang gaganda naman ng mga anghel na ito. Halika kayo sa loob. Mga iha, may inihanda akong merienda para sa inyo. Habang kumakain ng tinapay at umiinom ng gatas, sina Luwalhati at Payapa sa kusina, ipinaliwanag ni Marisol ang mga magiging gawain ni Sinag. Simple lang naman daw. Paglilinis, pagtulong sa kusina, at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng may-ari ng bahay, si Dr. Diwata de Leon. Napakabuting tao ni Ma'am Diwata, sabi ni Marisol habang nagtitimpla ng kape para kay Sinag. Medyo seryoso lang talaga. Doktor kasi, sanay sa kaayusan. Basta gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo at huwag kang gagawa ng ikagagalit niya, magkakasundo kayo. Tumango si Sinag habang lumiligid ang pasasalamat sa kanyang puso. Ito na yon. Ang simula ng tahimik na buhay na pinapangarap niya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok. Matangkad, balingkinitan ang katawan at nakasuot ng puting blusa at itim na palda na tila plansadong-plansado. Ang buhok nito ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata, kahit maganda, ay tila walang emosyon. Ito si Dr. Diwata de Leon. Hindi man lang itong ngumiti. Tiningnan niya si Sinag mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagparamdam kay Sinag na para siyang isang mikrobyo sa ilalim ng mikroskopyo. You must be the new help, malamig na sabi nito. Magandang hapon po, ma'am, nanginginig na sagot ni Sinag. Marisol already told you the rules, I presume? Tanong ni Diwata. Ang tingin ay na kay Marisol na, lalo na ang pinakaimportante sa lahat. Opo, ma'am.
Sagot ni Marisol. Humarap ito kay Sinag. Sinag, si Ma'am Diwata ay may isang mahigpit na patakaran. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng anumang bagay na wala sa lugar. Lahat dito ay may sistema. Sundin mo lang yon. Tumango lang si Diwata at naglakad paalis. I want my coffee in my study in 5 minutes. Naiwan si Sinag na nakatayo. Nanlalamig ang buong katawan sa kabila ng mainit na kape na hawak niya. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang nabahira ng takot. Nang gabing iyon, bago sila magpahinga sa kanilang maliit na kwarto, sa likod bahay, pinuntahan ni Marisol si Sinag. May dala itong isang maliit na kahon na yari sa pelos. Gusto ko lang ipakita ito sa'yo para mag-ingat ka, sabi ni Marisol sa mahinang boses. Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang napakagandang agnos, isang antigong trambuso na gawa sa perlas at ginto. Ito ang huling alaala ni Ma'am Diwata mula sa kanyang yumaong ina. Napakahalaga nito sa kanya, higit pa sa anumang yaman dito sa asyenda. Namangha si Sinag sa ganda nito. Napakaganda po. Kaya Sinag, pakiusap, sabi ni Marisol. Habang isinasara ang kahon, tumingin ito sa mga mata ni Sinag at sa isang saglit may nakita si Sinag na kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Huwag na huwag mong papakialaman ang anumang bagay na hindi sa'yo, lalo na ito. Tumango si Sinag. Makakaasa po kayo, Tia Marisol. Ngumiti muli si Marisol. Ang ngiting kasing init ng kaninang umaga. Mabuti naman. Sige, magpahinga na kayo. Habang pinagmamasdan ni Sinag na natutulog ang kanyang mga anak, niyakap niya ang pangako ng isang ligtas na bukas. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Ngunit makalipas ang halos 1 oras, bumalik si Marisol sa kanyang kwarto. Hindi na ito kumakatok. Malakas nitong itinulak ang pinto. Ang maamong mukha nito kanina ay napalitan ng sindak at pagkasuklam. Ang kanyang paghinga ay habol-habol at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Halos pabulong na sabi nito, ngunit puno ng panginginig. Nawawala. Ang agnos na perlas. Nawawala. At ang huling nakita ni Sinag bago matapos ang kanyang unang araw ay ang mga mata ni Marisol. Mga matang hindi na nagtatanong, kundi nag-aakusa. Ang mga salitang binitiwan ni Marisol ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Sinag. Ang init ng pagtanggap kanina ay naging isang nagliliyab na apoy na ngayon ay tumutupok sa kanya. Ano po? Tia Marisol, hindi ko po maintindihan. Nagsimulang manginig ang boses ni Sinag. Huwag ka nang magkunwari, sigaw ni Marisol. At sa pagkakataong ito, narinig na ito ng ibang mga kasambahay na nagmamadaling lumabas mula sa kanilang mga silid. Wala nang ibang posibleng kumuha nito. Ikaw lang ang bago dito. Ikaw lang ang dayo. Hinila ni Marisol si Sinag palabas ng kwarto, sa gitna ng sala kung saan nag-aabang ang mga matang mapanuri ng ibang mga katulong. Nagising na rin, sinalwalhati at payapa dahil sa ingay, at ngayon ay umiiyak na sila sa takot sa likod ng kanilang ina. Isang masamang panaginip. Sana ay isang masamang panaginip lang ito. Bulong ni Sinag sa sarili. Tingnan natin ang mga gamit mo, sabi ni Marisol. Walang pakundangang kinuha nito ang maliit na bag ni Sinag, ang nag-iisang lalagyan ng lahat ng yaman niya sa mundo. Ibinuhos nito ang laman sa sahig na kintab na kintab. Kumalat ang iilang piraso ng damit, isang lumang suklay, at ang larawan ng yumaong asawa ni Sinag. Walang agnos, walang perlas. Wala dito, sabi ng isang katulong. Siyempre wala dyan. Mabilis na sagot ni Marisol, hindi nagpapatalo. Saan niya naman kaya itinago? Siguro ay ibinaon na sa kung saang lupalop para ibenta bukas. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa pagkatao ni Sinag.
Hindi na napigilan ni Sinag ang sarili. Lumuhod siya sa sahig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Parang awa niyo na po, Tia Marisol. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po magagawang magnakaw. Pinalaki po ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Ngunit ang mga mata ni Marisol ay manhid sa kanyang pagmamakaawa. Ang mga mata ng ibang kasambahay ay nagpapakita ng awa, ngunit mayroon ding pag-aalinlangan. Sino nga ba ang paniniwalaan nila? Ang katiwalang matagal na nilang kasama o ang bagong saltang estranghero? Inay, inay, natatakot po ako. Humihikbing sabi ni Luwalhati habang kumakapit ng mahigpit sa braso ni Sinag. Ang iyak ng mga bata ang tila pumupunit sa puso ni Sinag. Mas masakit pa ito kaysa sa lahat ng akusasyon. Tumayo siya, pinunasan ng kanyang mga luha at niyakap ang kanyang dalawang anak. Huwag kayong matakot mga anak, walang ginagawang masama si inay. Ngunit kahit ang sarili niya ay hindi na niya mapaniwala. Tama na ang drama, matigas na utos ni Marisol. Dahil sa kabutihan ng puso ko, hindi mo na kita ipapapulis. Hihintayin natin si Ma'am Diwata. Siya ang hahatol sa'yo. Nagbigay siya ng senya sa dalawang hardinero na kanina pa nakatayo sa gilid. Ikulong niyo siya sa lumang bodega, kasama ang mga anak niya. Siguraduhin niyong hindi makakatakas. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Huwag po! Maawa po kayo. Huwag niyo pong idamay ang mga anak ko. Pero wala na siyang nagawa. Ang kanyang mga braso ay hinawakan. Ang pagtutol niya ay walang lakas laban sa mga lalaking humihila sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit sina Luwalhati at Payapa habang sila ay kinakaladkad palabas ng mansyon patungo sa isang maliit na gusali sa likod ng hardin. Ang bodega ay madilim at amoy lupa. May iilang lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela, tila mga multo sa dilim. Malamig ang sahig na semento. Walang bintana. Tanging isang maliit na siwang sa itaas, malapit sa bubong ang nagpapasok ng kaunting liwanag mula sa buwan. Itinulak sila papasok at agad na isinara ang pinto. Narinig ni Sinag ang malakas na kalabog ng bakal na trangka. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibiinging katahimikan. Napaupo na lang siya sa sahig. Yakap-yakap pa rin ang kanyang mga umiiyak na anak. Ang pag-asang dala niya kaninang umaga ay naging abo na. Ang paraisong inakala niya ay naging isang kulungan na wala na ang lahat. Ang kanyang trabaho, ang kanyang dangal, at ang pangako ng isang bagong simula. Inay, gusto ko na pong umuwi. Bulong ni Payapa sa gitna ng paghikbi. Shh, anak, matulog na kayo. Sabi ni Sinag, kahit na ang sarili niyang boses ay basag. Hineli niya ang mga ito, kahit wala ng awit na namumutawi sa kanyang mga labi. Tanging ang tibok ng kanyang pusong durog na durog ang kanilang naririnig. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, naramdaman niyang gumalaw si Luwalhati. Inangat nito ang ulo mula sa kanyang balikat at bumulong sa kanyang tainga. Ang boses nito ay nanginginig, halos hindi marinig. Inay! Sabi ng bata sa gitna ng takot. Inay! Nakita ko po si Tia Marisol kanina. Malapit po doon sa paso ng mga rosas. Ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong kay Dr. Diwata de Leon pagbaba niya mula sa kanyang sasakyan. Kagagaling lamang niya sa ospital, isang mahabang araw ng pagharap sa sakit at buhay ng ibang tao. Ang Hacienda Silangan, ang kanyang kanlungan, isang lugar na dapat ay may perpektong kaayusan, isang santuwaryo mula sa kaguluhan ng mundo. Ngunit ang katahimikang inaasahan niya ay agad na binasag ng isang humahagulgol na si Marisol na sumalubong sa kanya sa may pinto. Namumugto ang mga mata nito at sapo-sapo ang dibdib na tila hirap na hirap huminga. Ma'am Diwata, salamat sa Diyos at dumating na kayo. Isang terribleng bagay po ang nangyari. Kumunot ang noo ni Diwata, isang senyales ng iritasyon.
What is it, Marisol? Calm down and tell me what happened. Sa pagitan ng mga hikbi at nagkukunwaring pagkasindak, isinalaysay ni Marisol ang lahat. Ang pagkawala ng Agnos na perlas, ang pagdating ni Sinag, ang kanyang mailap na tingin, at ang desperadong sitwasyon nito. Pininta ni Marisol ang isang larawan ng isang babaeng walang pagpipilian, kundi ang magnakaw para mabuhay ang kanyang mga anak. Sinubukan ko po siyang kausapin ng maayos, ma'am, sabi ni Marisol, habang pinupunasan ang mga pekeng luha. Pero nagmatigas po siya. Ayaw umamin. Alam niyo naman po, ayokong magbintang. Pero sino pa po ba ang ibang gagawa noon? Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Diwata. Hindi dahil sa halaga ng alahas, kundi sa kung ano ang sinisimbolo nito. Ang Agnos ay ang huling piraso ng kanyang ina na naiwan sa kanya. Isang bagay na sagrado. At ang paglapastangan dito ay isang kasalanang walang kapatawaran. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya ng diretso papunta sa kanyang study, kung saan nakapatong sa ibabaw ng mesa ang maliit na kahon na yari sa pelus. Binuksan niya ito. Ang bakanting espasyo sa loob ay tila isang sugat na humihiyaw sa kanya. Kinuha niya ang kahon at ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak dito. Ang pagtitiwalang ibinigay niya ay sinuklian ng isang karumal-dumal na pagtataksil. Nasaan siya ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pinasarado ko po muna sa lumang bodega, ma'am. Sagot ni Marisol, na nakasunod pala sa kanya. Para po hindi makatakas habang hinihintay kayo. Ano po ang gagawin natin sa kanya? Tatawag ako ng pulis. Desididong sabi ni Diwata. She will pay for this. Naglakad siya palabas, patungo sa direksyon ng bodega. Bawat hakbang niya ay puno ng bigat at galit. Handa na siyang ipataw ang parusa. Handa na siyang itapon palabas ng kanyang paraiso ang babaeng nagdala ng dumi dito. Ngunit habang papalapit siya sa bodega, may narinig siya. Isang tunog na hindi niya inaasahan. Isang tinig. Mahina, nanginginig, at puno ng pighati. Kumakanta ito ng isang oyayi, isang awit na dapat ay nagpapatulog sa isang sanggol, ngunit ang himig nito ay puno ng kalungkutan. Tila isang panaghoy. Kasabay ng awit ay ang mahinang hikbi ng isang bata. Tulog na, bunso kong mahal. Ang gabi hindi magtatagal. Si inay ay nandito lang. Hindi ka pababayaan. Huminto si Diwata sa paglakad. Ang mga salita ng kanta ay tumagos sa pader na bakal ng bodega at diretsong tumama sa isang sulok ng kanyang puso na matagal na niyang isinara. Ang awit ay hindi para sa kanya. Ngunit bigla niyang naalala ang sarili niyang ina. Naalala niya ang mga gabing may sakit siya at aawitan siya nito hanggang sa makatulog. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib kanina ay bahagyang humupa, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang pag-aalinlangan. Ma'am? Tanong ni Marisol na napansin ang kanyang pagtigil. May problema po ba? Hindi sumagot si Diwata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakinig. Narinig niya ang boses ni Sinag na bumubulong sa pagitan ng mga linya ng kanta. Shh! Tahan na, payapa. Huwag kang matakot. Mahal na mahal kayo ni inay. Ang boses na yon, walang bahid ng kasamaan. Ang naririnig niya ay ang dalisay na sakit at pagmamahal ng isang ina na sinusubukang protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang bangungot. Muli niyang naalala ang itsura ni Sinag kanina. Ang mga mata nito. Oo, may takot sa mga matang iyon. Ngunit mayroon ding isang bagay pa. Isang uri ng kalinawan. Isang katapatan na mahirap ipaliwanag. Naalala niya kung paano nito yakapin ang mga anak. Ang isang magnanakaw ba ay may ganoong klaseng pagmamahal? Ang isang taong may kakayahang dumungisan ang isang sagradong alaala
Ay mayroon bang ganoong kadalisay na tinig? A common thief wouldn't sing a lullaby to her children in a situation like this. Bulong ni Diwata sa sarili. Halos hindi marinig. She would be planning her escape. Bigla, ang lahat ng sinabi ni Marisol ay tila naging isang kwentong may mga butas. Ang perpektong larawan ng isang desperadong magnanakaw ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ma'am, tatawag na po ba tayo ng pulis? Muling tanong ni Marisol, may bahid na ng pag-aalala sa boses. Huminga ng malalim si Diwata. Ang isip niya ay nagtatalo. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing maniwala sa ebidensya at sa taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Ngunit ang isa pang bahagi, isang instinct na madalas niyang gamitin sa ospital para suriin ang kanyang mga pasyente, ay nagsasabing may mali. May isang bagay sa kwentong ito na hindi tugma. Dumilat siya at ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab sa galit. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuring tingin. Tumingin siya sa pinto ng bodega. Pagkatapos ay kay Marisol. Hindi pa. Matigas niyang sabi. Hindi pa ngayon. Nakita niya ang pagdaan ng gulat sa mukha ni Marisol bago ito mabilis na nakabawi. Pero ma'am, hindi na pinansin ni Diwata ang pagtutol nito. Naglakad siya palapit sa pinto ng bodega at humarap sa mga hardinerong nagbabantay. Buksan ang pinto. Utos niya. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Gusto ko siyang makausap. Ang tunog ng pag-alis ng trangka ay parang isang malakas na dagundong sa loob ng tahimik na bodega. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa labas ay gumuhit ng isang parihaba sa madilim na sahig na nagbigay liwanag sa eksenang tumambad kay Diwata. Si Sinag, nakaluhod sa sahig, mahigpit na yakap ang dalawang anak na nanginginig sa takot. Ang mga mata ni Sinag ay puno ng luha, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Diwata ang isang bagay na mas malakas pa sa takot. Isang determinasyon na ipaglaban ang kanyang kawalang sala. Tumayo ka. Mahinahon, ngunit may bigat na utos ni Diwata. Dahan-dahang tumayo si Sinag, itinayo rin ang kanyang mga anak sa likod niya na para bang isa siyang inahing manok na poprotekta sa kanyang mga sisiw. Hindi ko po kinuha. Iyon ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Ang boses ay basag ngunit buo ang loob. Oh, ma'am, maniwala po kayo. Kahit po mamatay ako ngayon, hindi ko po magagawang magnakaw. Tiningnan ni Diwata ang mukha ni Sinag. Hinahanap ang anumang senyales ng pagsisinungaling, pero wala siyang makita. Sa halip, ang nakita niya ay ang pagod, sakit, at isang uri ng dignidad na hindi kayang sirain ng anumang akusasyon. Sa likod ni Diwata, nagsalita si Marisol. Ma'am, huwag po kayong maniwala sa kanya. Magaling lang po talaga siyang umarte. Hindi pinansin ni Diwata si Marisol. Ang kanyang atensyon ay nakay Sinag at sa mga bata. Sa sandaling iyon, bumulong si luwalhati sa kanyang ina. Sapat lang para marinig sa katahimikan ng bodega. Ang boses nito ay maliit at puno ng takot. Inay, yung sinabi ko po kanina, totoo po yun. Anong sinabi mo, iha? Malumanay na tanong ni Diwata na ikinagulat maging ni Sinag. Lumuhod si Diwata para magpantay sila ng bata, isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagulat si Luwalhati at nagtago sa likod ng kanyang ina. Luwalhati, anak, kausapin mo si ma'am, sabi ni Sinag. Huminga ng malalim ang bata at muling nagsalita. Mas malakas na ngayon. Nakita ko po si Tia Marisol kanina. Nung naglalaro po kami, bago maghapunan, may inilalagay po siya doon sa malaking paso ng mga rosas. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Lahat ng mga mata ay napunta kay Marisol. Naku, Ma'am Diwata! Mabilis na tumawa si Marisol, isang tawang pilit at kinakabahan.
Kung ano-ano na lang po ang naiisip ng bata. Siguro po ay nananaginip lang siya dahil sa takot. Pero hindi na nakikinig si Diwata sa mga paliwanag ni Marisol. Ang mga salita ng bata, dahil sa kanyang kawalang malay, ay may bigat na higit pa sa lahat ng sinabi ng mga matatanda. Tumayo si Diwata. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Saan banda? Tanong niya kay luwalhati. Itinuro ng bata ang direksyon ng hardin sa gilid ng mansyon. Doon po, sa paborito niyang mga rosas na pula. Walang imik na tumalikod si Diwata at nagsimulang maglakad patungo sa hardin. Ma'am, saan po kayo pupunta? Gabi na po. Sigaw ni Marisol habang nagmamadaling sumunod. Madumi po dyan. Hayaan niyo na po ang bata. Ang bawat salita ni Marisol ay hindi na isang payo, kundi isang desperadong pagtatangka na pigilan ang hindi maiiwasan. At iyon ang lalong nagpatibay sa kutob ni Diwata. Nagpatuloy siya sa paglalakad, bawat hakbang ay may layunin. Nakarating sila sa hilera ng mga rosas na paboritong alagaan ni Marisol. Kahit sa dilim, kitang-kita ang malusog na mga bulaklak. Lumapit si Diwata sa pinakamalaking paso, doon mismo sa itinuro ng bata. Ma'am, ano po bang ginagawa ninyo? Nanginginig na ang boses ni Marisol. Hindi siya pinansin ni Diwata. Walang pag-aalinlangan. Lumuhod siya sa mamasa-masang lupa. Ang kanyang malinis na mga kamay, ang mga kamay ng isang siruhano, ay nagsimulang maghalukay sa lupa sa paanan ng mga rosas. Naramdaman niya ang lamig ng lupa, ang mga maliliit na bato. Patuloy siyang naghukay at pagkatapos, ang kanyang mga daliri ay may nasaling na isang bagay na matigas at malamig. Dahan-dahan, hinukay niya ito. Inangat niya ito mula sa lupa. Isang agnos na perlas, puno ng lupa, ngunit kumikinang pa rin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumayo si Diwata. Hawak-hawak ang maruming alahas. Pinunasan niya ito gamitin ang kanyang panyo at lumitaw ang kinang ng perlas at ginto. Ang huling alaala ng kanyang ina, buo, ligtas, at hindi kailanman nawala. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang oras ay tila bumagal. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig ni Diwata ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang pintig ng pagkabigla, ng pagtatanto, ng isang napakalaking pagtataksil. Dahan-dahan siyang lumingon, hindi sa nag-aabang na sisinag, kundi sa namumutla at nanginginig na si Marisol. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha nito ay naglaho na, napalitan ng purong takot. Itinaas ni Diwata ang agnos, ang perlas ay tila isang matang nakatitig ng diretso kay Marisol. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay hindi malakas. Ito ay mahinahon. Ngunit sa ilalim ng kahinahunan na yon ay isang bagyong malapit nang sumabog. Marisol, sabi niya, anong ibig sabihin nito? Ang mga sumunod na araw sa Hacienda Silangan ay puno ng alanganing katahimikan. Walang pulis na dumating, walang sigawang naganap, ngunit ang tensyon ay mas masidhi pa kaysa sa anumang bagyo. Si Marisol ay hindi pinarusahan ni Diwata sa harap ng lahat. Sa halip kinausap niya ito ng pribado. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit pagkatapos noon, tila bumalik sa dati ang lahat, maliban sa isang bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Diwata kay Marisol ay nagbago. Naging malamig at mapagmasid. Para kay Sinag, ang pagkakahanap sa Agnos ay dapat sanang naging katapusan ng kanyang kalbaryo. Ngunit naging simula lamang pala ito ng isang panibagong uri ng pagpapahirap. Nawala man ang akusasyon ng pagnanakaw, napalitan naman ito ng mga bulong-bulungan, mga tingin na may kahulugan, mga ngiting mapanukso. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa buong mansyon na parang lason na dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok. Narinig mo ba? Kaya siguro hindi pinalayas.
May kung anong gayuma ang ginamit. Kawawa naman si Tia Marisol. Pinalabas pang masama para lang mapagtakpan ng isa. Sabi nila, galing daw sa masamang lugar ang babaeng yan. Tinalikuran daw ang pamilya para sumama sa lalaki. Ang mga salitang iyon, kahit hindi diretsahang sinasabi sa kanya, ay tumatagos sa kanyang puso na parang mga bubog. Mas masakit pa ang mga ito kaysa sa pagkulong sa kanya sa bodega. Araw-araw, nararamdaman niya ang hiya. Ang bawat utos sa kanya, kahit simpleng pag-aabot ng kape, ay may kasamang bigat na nagpapababa sa kanyang pagkatao. Si Marisol, sa kabilang dako, ay naging mas maingat. Ang dating matamis na ngiti ay nanatili. Ngunit ang mga mata nito ay mayroon ng malamig na kalkulasyon. Hindi na niya ito direktang inaaway. Sa halip, ginagamit niya ang impluwensya niya sa ibang mga kasambahay para iparamdam kay Sinag na hindi ito kabilang. Isang hapon, habang naglilinis si Sinag sa study ni Diwata, pumasok si Marisol na may dalang siya. "Ma'am Diwata," malambing na sabi ni Marisol habang inilalapag ang tasa. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ni Sinag. "Nag-aalala lang po ako. Ang mga tao po sa labas, marami na pong naririnig tungkol dito sa nangyari. Nakakahiya po sa pangalan ng pamilya De Leon kung malalaman nilang may itinatago kayong isang babaeng." May kaduda-dudang nakaraan. Napatigil si Diwata sa pagbabasa. Tumingin siya kay Marisol at pagkatapos ay kay Sinag na ngayon ay nakayuko at mahigpit ang hawak sa basahan. "At ano naman ang sinasabi ng mga tao, Marisol?" tanong ni Diwata. Ang boses ay kalmado. "Wala naman po, ma'am. Sabi-sabi lang po. Na si Sinag daw po ay, alam niyo na po, hindi disenteng babae. Iniwan daw po ang mga anak para sa ibang bagay. Baka raw po may masamang balak dito sa inyo, kaya nagpakabait-baitan." Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Sinag ang pangingilid ng kanyang mga luha. Binitawan niya ang basahan at akmang aalis na. "Saan ka pupunta?" tanong ni Diwata. "Aalis na lang po ako, ma'am." Nanginginig na sagot ni Sinag. "Ayoko na po kayong bigyan pa ng gulo." "Stay where you are." Matigas na utos ni Diwata. Tumayo siya. "Marisol, tawagin mo ang lahat ng kasambahay. Papuntahin mo sila dito sa sala." Ngayon din, nagulat si Marisol, ngunit hindi na nakapalag. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng nagtatrabaho sa mansyon ay nagtipon sa sala. Ang ilan ay nagtataka, ang iba ay kinakabahan. Si Sinag ay nakatayo sa isang sulok. Nais na lang niyang maglaho na parang bula. Tumayo si Diwata sa gitna ng lahat. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto at katahimikan. "Makinig kayong lahat." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Mula sa araw na ito, si Sinag Ramos at ang kanyang mga anak ay hindi na lamang isang katulong sa pamamahay na ito. Sila ay nasa ilalim ng aking personal na proteksyon. Sila ay aking panauhin. Isang bulungan ng pagkabigla ang dumaan sa mga kasambahay. Si Marisol ay namutla. Ang anumang salitang masasakit, anumang tsismis, o anumang kilos na magpapakita ng kawalan ng respeto sa kanya ay ituturing kong isang direktang paglapastangan sa akin. Pagpapatuloy ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa bawat isa sa kanila. At sino mang mapatunayang gumawa nito ay hindi na kailangan pang mag-empake ng gamit. Dahil sa oras ding iyon, papalabasin ko siya ng hasyenda na ito. Maliwanag ba? Walang nangahas na sumagot. Isang matunog na opo ma'am lang ang narinig mula sa lahat. "Mabuti, makakabalik na kayo sa inyong mga gawain." Isa-isang nag-alisan ang mga kasambahay, hindi na naglalakas loob na magtinginan. Naiwan sa sala sina Diwata, Sinag, at isang tulalang si Marisol
Nakalaunan ay tahimik na ring umalis. Lumapit si Diwata kay Sinag, na ngayon ay hindi na napigilan ang pag-iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng pasasalamat. "I'm sorry," mahinang sabi ni Diwata. "I'm sorry for doubting you. I should have known better." Umiling si Sinag. "Salamat po, ma'am. Maraming salamat po." May isang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Ang dating agwat ng isang amo at isang utusan ay tila naglaho. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang bagay sa mga mata ni Diwata na hindi lamig o awtoridad, kundi isang uri ng pangunawa, isang bakas ng init. Automatikong inabot ni Diwata ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng braso ni Sinag. Isang kilos ng pag-alo. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi nila parehong inaasahan. "Huwag kang matakot," sabi ni Diwata. Ang boses niya ay mas malambing na ngayon. "Habang narito ako, walang mananakit sa inyo." Ang mga salitang yon, kasama ng init ng kanyang palad, ay nagpadala ng isang kakaibang kilig sa buong katawan ni Sinag. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, hindi na dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa isang damdaming bago at hindi niya maintindihan. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang bagong uri ng normalidad sa Hacienda Silangan. Ang mga bulungan ay napalitan ng pilit na paggalang. Si Sinag, sa ilalim ng proteksyon ni Diwata, ay nagsimulang makahanap ng espasyo para huminga. Ngunit para kay Diwata, ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Ang insidente sa Agnos ay nagbukas ng isang kahon ng mga tanong na hindi na niya maaaring isara. Ang tiwala niya kay Marisol, na minsan ay kasing tigas ng bato, ngayon ay may malaking lamat na. Bawat ngiti, bawat kilos, at bawat salita ng katiwala ay tinitingnan na niya ngayon sa ilalim ng mikroskopyo. Paano nagawa ng isang taong inakala niyang pamilya na magtanim ng kasinungalingan? At kung kaya nitong gawin iyon sa isang maliit na bagay, ano pa ang ibang mga lihim na itinatago nito? Ang pagdududang iyon ang nagudyok sa kanya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Ang balikan ang nakaraan. Isang araw ng Sabado, walang pasok sa ospital si Diwata. Sa halip na magkulong sa kanyang study, nagtungo siya sa isang maliit na baryo. Ilang kilometro ang layo mula sa hasyenda. Doon nakatira si Mang Goryo, ang dati nilang hardinero na nagretiro na ilang taon na ang nakalipas. Naabutan niya itong nag-aalaga ng mga manok. "Doktora Diwata, napadalaw po kayo." Masayang bati ng matanda. "Kumusta na po kayo, Mang Goryo?" sabi ni Diwata, habang iniaabot ang isang basket ng prutas. "May gusto lang po sana akong itanong tungkol sa mga dati." Naupo sila sa isang bangkong kawayan sa ilalim ng puno ng mangga. Kinumusta ni Diwata ang pamilya ng matanda bago dahan-dahang binuksan ng paksa. "Mang Goryo, matagal na po kayong nagsilbi sa pamilya namin. Kilalang-kilala niyo po ang lahat, lalo na si Marisol." Tumango ang matanda. "Abay opo, kasabayan ko yang pumasok sa hacienda. Bata pa kami noon." "Ano po ba ang masasabi niyo sa kanya noong mga panahong yon?" Nag-isip sandali si Mang Goryo. Kinakamot ang kanyang ubaning buhok. "Si Marisol, mabait yan, masipag. Pero may kakaiba sa kanya, doktora, lalo na pagdating sa inyong ama." "Anong ibig niyong sabihin?" "Para kasing..." Diyos ang tingin niya kay Don Ricardo. Paliwanag ng matanda. Lahat ng utos, sinusunod. Lahat ng gusto, ibinibigay. At selosa yan. Ayaw na ayaw niyang may ibang babaeng lumalapit sa ama ninyo, maliban na lang siyempre sa inyong ina. Ang sinabi ni Mang Goryo ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Diwata. Hindi lang ito simpleng katapatan. Ito ay isang uri ng obsesyon
Nagpasalamat si Diwata at umalis. Pag-uwi niya sa hasyenda, hindi siya mapakali. Dumiretso siya sa lumang library, isang silid na bihirang buksan. Hinanap niya ang isang baul na bakal sa sulok. Naroon ang mga lumang album ng litrato at mga personal na gamit ng kanyang ina. At naroon din ang hinahanap niya, ang koleksyon ng mga journal ng kanyang ina. Isang serye ng mga notebook na may leather cover. Sa loob nito, nakasulat ang mga saloobin, pangarap, at araw-araw na pangyayari sa buhay ng isang babaeng hindi niya masyadong nakilala. Umupo siya sa sahig na maalinsangan at sinimulang basahin ang mga ito, isa-isa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya, ang kanyang kasal, ang pagsilang sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, may mga bahid ng kalungkutan na nagsimulang lumitaw sa mga sulat. Marisol is a blessing, but sometimes her devotion is suffocating. It's as if she wants to own every corner of this house, every corner of our lives. She looks at Ricardo with such adoration. It makes me uncomfortable sometimes. I feel like an intruder in my own home. Kinilabutan si Diwata. Ang babaeng isinasalaysay sa journal ay ibang-iba sa Marisol na nakalakihan niya. Ang imahe ng isang mapag-arugang tiya ay unti-unting nabubura, napapalitan ng isang aninong madilim at mapag-angkin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, nililipat ang mga pahina ng mas mabilis, hanggang sa makarating siya sa isang entry na may petsang hindi malinaw, tila nabasa ng konting tubig. The fall today was strange. I was going down the stairs when Marisol, who was carrying a vase, suddenly stumbled behind me. She said she slipped, but for a fleeting moment, I felt a push. It was probably just my imagination, but my ankle hurt so much. I hope it's nothing serious. Huminto ang mundo ni Diwata. Ang fall, ang pagkahulog. Naalala niya ang kwento. Isang maliit na aksidente sa hagdanan. Iyon ang sinabi ng lahat. Pagkatapos noon, nagsimulang manghina ang kanyang ina. Ang dating masiglang babae ay naging palasakitin, hanggang sa tuluyan na siyang bawian ng buhay makalipas ang halos 1 taon. Inakala ng lahat na komplikasyon lang iyon mula sa isang simpleng pilay. Ngunit ngayon, ang entry na ito, ang salitang push, ay nagtanim ng isang nakakakilabot na ideya sa kanyang isipan. Hindi kaya hindi iyon aksidente. Hindi kaya ang lahat ng ito, ang pag-aalaga ni Marisol, ang kanyang katapatan, ay isang paraan para pagtakpan ang isang kasalanang mas malaki pa kaysa sa pagnanakaw ng isang alahas? Mabilis niyang isinara ang journal, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang dibdib niya ay sumisikip, hindi dahil sa alikabok sa silid, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Ang Marisol na pinagkakatiwalaan niya ay hindi lamang isang sinungaling, posibleng mas masahol pa roon. At ang pagdating ni Sinag sa hasyenda ay hindi sinasadyang nakabukas ng isang pintong matagal nang nakasara. Isang pinto na naglalaman ng mga lihim na kayang sirain ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang proteksyong ibinigay ni Diwata ay naging isang kalasag para kay Sinag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng kapanatagan. Ang mga gabi ay hindi na puno ng takot at ang mga araw ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Nagagawa na niyang ngumiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak na naglalaro sa malawak na hardin, malayo sa gulo at panghuhusga. Ngunit ang kapayapaang yon ay isang manipis na yelo lamang na nakapatong sa ibabaw ng isang malalim at nagyayelong lawa. At si Marisol, na ngayon ay gumagalaw na sa anino, ay handa na itong basagin. Naramdaman ni Marisol na nawala na sa kanya ang pinakamahalaga niyang sandata, ang tiwala ni Diwata. Ang bawat tingin sa kanya ng doktora ay puno na ng pagdududa. Alam niyang malapit nang matapos ang kanyang panahon sa hasyenda.
At sa isang taong tulad niya, na ang buong buhay ay umikot sa pag-serve at pag-angkin sa pamilya De Leon, ang pagtataboy ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya bago siya bumagsak, sisiguraduhin niyang isasama niya si Sinag sa pagbagsak nito. Isang hapon, habang abala si Diwata sa ospital at si Sinag naman ay nagtutupi ng mga damit sa laundry room, isang kotse na may logo ng gobyerno ang pumarada sa harap ng mansyon. Isang babaeng nasa mga 40, pormalang kasuotan at may dalang briefcase ang bumaba mula rito. Si Sinag ang naatasang magbukas ng pinto. "Magandang hapon po." Bati ng babae. Ang kanyang ngiti ay profesional, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso. "Hinahanap ko po si Mrs. Sinag Ramos. Ako po si Mrs. Eleanor Sandoval mula sa Department of Social Welfare and Development." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Sinag mula sa isang magandang panaginip. DSWD? Bakit? Ako po si Sinag." Halos pabulong niyang sagot. "Maari po ba tayong mag-usap sa isang lugar na pribado?" Pinatuloy niya si Mrs. Sandoval sa maliit na sala. Ang puso ni Sinag ay kumakabog ng napakabilis. Tila gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Pinaupo niya ang bisita at nag-alok ng maiinom. Ngunit tumanggi ito. "Miss Ramos," nagsimula si Mrs. Sandoval habang naglalabas ng isang folder. "Nakatanggap po ang aming opisina ng isang report. Isang concerned citizen ang nagpahayag ng pag-aalala para sa kapakanan ng inyong 2 anak, sina Luwalhati at Payapa." "Pag-aalala? Pero bakit po? Maayos po ang mga anak ko. Malulusog sila. Masaya sila dito." "Iyon po ang kailangan naming alamin," sabi ng social worker habang binubuklat ang mga papeles. "Maaari ko po bang malaman kung bakit kayo umalis sa inyong bayan sa Baryo Magdiwang?" Ang bawat tanong ay parang isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanya. Tinanong siya tungkol sa kanyang nakaraan, sa ama ng kanyang mga anak, sa kanyang pinagkakakitaan. Paano niya ipapaliwanag ang kanyang sitwasyon nang hindi ito magmumukhang masama? "Wala po akong permanenteng trabaho ngayon." "So wala po kayong regular na income para suportahan ang inyong mga anak?" "Pero inaalagaan po kami dito ni Dr. De Leon." "Anong uri po ng pag-aalaga ang ibinibigay niya? Ano po ang eksaktong relasyon ninyo sa may-ari ng bahay na ito?" Ramdam ni Sinag ang bitag sa bawat tanong. Ang mga salitang ginagamit niya para ipagtanggol ang sarili ay siya ring mga salitang naglalagay sa kanya sa alanganin. Pinalalabas ng mga tanong na siya ay isang pabayang ina, isang babaeng walang direksyon na nakikipisan sa isang mayamang doktora para lamang mabuhay. Ang eksaktong mga kasinungalingan na ikinalat ni Marisol. Sa isang saglit, napatingin si Sinag sa bintana. Sa labas, nakita niya sina Luwalhati at Payapa na naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa loob ng sala. Sila ay malaya at walang kamalay-malay. Habang dito sa loob, ang mundo ng kanilang ina ay unti-unting dinudurog. Ang makita ang kanilang kaligayahan habang siya ay nasa gitna ng pagdurusa, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Ginagawa ko po ang lahat para sa kanila." "I understand," sabi ni Mrs. Sandoval, kahit na ang tono nito ay walang bahid ng anumang pangunawa. Isinara nito ang folder. "Miss Ramos, dahil sa mga impormasyong nakalap namin at sa report na aming natanggap, kailangan po naming magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Ito po ay isang opisyal na abiso." Inabot nito kay Sinag ang isang pirasong papel. Isang dokumentong may mga salitang hindi niya maintindihan, mga salitang tulad ng custodial rights, hearing, at child endangerment. Ngunit may isang parirala na malinaw sa kanya na tila sinisigaw sa kanyang mukha. Petition to grant temporary custody to the state. Nabitawan ni Sinag ang papel.
Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang estado, ang gobyerno, kukunin nila ang kanyang mga anak, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Hindi, hindi po pwede. Tumayo na si Mrs. Sandoval. May petsa po ng hearing dyan. Kailangan niyo pong dumalo kasama ng isang abogado. Mauuna na po ako. Hindi na narinig ni Sinag ang mga huling sinabi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagsabog ng kanyang puso. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang papel na magiging hatol sa kanyang pagiging ina. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Diwata, iyon ang eksenang kanyang natagpuan. Si Sinag, nakaluhod sa sahig, wasak at talunan. Hawak nito ang isang papel na para bang iyon ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Sinag, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Diwata habang mabilis na lumalapit. Dahan-dahang inangat ni Sinag ang kanyang mukha. Ang mga luha ay agos na sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng sinumang doktor. Tumingin siya kay Diwata, ang kanyang huling pag-asa. Kukunin nila ang mga anak ko. Ang mga salitang yon ni Sinag ay tumama kay Diwata na parang isang kidlat. Sa isang iglap, nawala ang pagod mula sa mahabang araw sa ospital. Napalitan ito ng isang matinding galit. Isang galit na hindi niya naramdaman noon. Dinampot niya ang papel mula sa sahig at mabilis na binasa ang mga nakasulat. Petition, hearing, temporary custody. Ito na ang huling atake. Ang pinakamasahol. Alam ni Diwata kung kanino galing ang concerned citizen na nag-report. Ang lason ni Marisol ay umabot na sa pinakamasakit na paraan. Hindi ito mangyayari, sabi ni Diwata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal na determinasyon. Hinding-hindi nila kukunin ang mga anak mo. Naririnig mo ba ako, Sinag? Itinayo niya si Sinag mula sa sahig. Ang katawan ni Sinag ay nanginginig pa rin. Ngunit ang mga salita ni Diwata ay nagsilbing isang duyan na sumalo sa kanya mula sa pagbagsak. Ang unang ginawa ni Diwata ay tawagan ang kanyang personal na abogado, si Attorney Ramon Jimenez, isa sa pinakamagagaling sa bansa. Pagkatapos ng isang maikling paliwanag sa telepono, isang plano ang agad na nabuo. Ang sunod niyang ginawa ay ang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Pinatawag niya si Marisol sa kanyang study. Pumasok ang katiwala na may pekeng pag-aalala sa mukha. Ma'am Diwata, ano po yung narinig kong kaguluhan? May problema po ba? Hindi umupo si Diwata. Nakatayo siya sa likod ng kanyang mesa na parang isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang hatol. Inilapag niya ang papel mula sa DSWD sa ibabaw ng mesa. Alam mo ba kung ano ito, Marisol? Hindi po, ma'am. Isang report sa DSWD, sabi ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marisol. Isang concerned citizen daw ang nagmalasakit. At alam na alam nating dalawa kung sino ang citizen na yon. Ang pagkukunwari sa mukha ni Marisol ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang malamig na pagmamatigas. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Tapos na tayo sa mga kasinungalingan, Marisol, sabi ni Diwata. For years, I treated you like family. I trusted you with my home, with my life, with the memory of my mother, at sinuklian mo yon ng paninira at pagtataksil. Ginawa ko lang po yon para protektahan kayo, sumbat ni Marisol. Mula sa mga taong tulad niya na gusto lang samantalahin ang kabutihan ninyo. Ang tanging taong sumasamantala dito ay ikaw, sigaw ni Diwata. Sa wakas ay nailabas na ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Umalis ka na sa pamamahay na ito. Ngayon din, kunin mo ang mga gamit mo at ayokong makita pa ang anino mo sa hasyenda na ito. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Sa wakas,
Ang reyna ay napatalsik na sa kanyang trono. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang nakita ni Diwata sa mga mata ni Marisol ay purong pagkamuhi. Magsisisi ka dito, Diwata, banta ni Marisol. Ang boses ay puno ng lason. Sa ginawa mong ito, sisirain ko, hindi lang yang babaeng yan, kundi pati na rin ang pangalan mo. Tumalikod si Marisol at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay isang sumpa. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Diwata. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara, ngunit isang digmaan naman ang kasisimula pa lamang. Kinabukasan, sinamahan niya si Sinag sa opisina ni Atty. Jimenez. Sa buong biyahe, hindi nagsalita si Sinag. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Ang mga mata ay blangko. Ang kanyang espiritu ay tila dinukot mula sa kanyang katawan. Sa opisina ng abogado, ipinaliwanag ni Atty. Jimenez ang bigat ng kaso. Gagamitin nila ang kawalan mo ng permanenteng trabaho at tirahan laban sa iyo. At ang relasyon mo kay Dr. De Leon, aatakehin din nila yan. They will paint a picture of an unstable environment. Pagkatapos ng meeting, habang pabalik na sila sa kotse, tuluyan nang bumigay si Sinag. Huminto siya sa paglalakad at napasandal sa pader. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Wala na. Wala na akong laban. Hikbi niya. Isa lang akong hamak na katulong. Sino ang maniniwala sa akin? Paano ko sila lalabanan? Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Diwata sa paligid ng kanyang puso. Hindi na niya ito nakita bilang isang kaso na kailangang ipanalo o isang problemang kailangang solusyonan. Ang nakita niya ay ang babaeng minamahal niya na nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Lumapit siya kay Sinag. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay at pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang mga hinlalaki. Makinig ka sa akin, Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Kasama mo ako. Lalaban tayo ng sabay. Pero bakit? Bakit niyo po ito ginagawa para sa akin? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Hindi na sumagot si Diwata gamit ang mga salita. Sa gitna ng isang abalang parking lot, sa ilalim ng sikat ng araw, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Sinag. Ang kanilang mga paghinga ay naghalo. Ang kanilang mga mata ay nagsalubong. At pagkatapos, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik. Hindi ito puno ng pagnanasa, kundi puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Isang halik na nagsasabing, paninindigan kita. Isang halik na nagsasabing, mahal kita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakita ni Diwata ang pagkabigla. Ngunit meron ding pag-asa sa mga mata ni Sinag. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Diwata. Si Atty. Jimenez. Diwata, may problema tayo, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Nakausap ko ang source ko sa DSWD. Nakahanap si Marisol ng witness mula sa probinsya ni Sinag. Isang taong handang tumestigo laban sa kanya sa hearing. Ang balita mula kay Atty. Jimenez ay isang malakas na suntok. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong tumibay ang determinasyon ni Diwata. Kung gusto ni Marisol ng digmaan, bibigyan niya ito ng isa, ngunit sa sarili niyang termino. Atty. Jimenez, sabi ni Diwata sa telepono, habang ang isang kamay niya ay nakahawak pa rin ng mahigpit kay Sinag. Alamin niyo kung sino ang witness na yan. Ipadala niyo ang pinakamagaling ninyong investigador sa Baryo Magdiwang. Alamin niyo ang lahat tungkol sa taong yan. Lalo na kung may biglaan ba siyang natatanggap na malaking halaga ng pera. Mayroon siyang plano. Isang mapanganib na plano, ngunit ito na lang ang natatanging paraan
para tuldukan ang lahat. Kinabukasan, isang araw bago ang nakatakdang hearing, tumawag si Diwata kay Marisol. "Gusto kitang makausap," malamig na sabi ni Diwata. "Tayo lang dalawa. Dito sa hasyenda. Pag-usapan natin ang isang kasunduan." Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya, ngunit alam niyang kakagat ito sa pain. Ang ideya yan ng isang huling pagkakataon na makaharap siya na maipakita ang kanyang panalo ay isang bagay na hindi kayang tanggihan ni Marisol. Kinagabihan, dumating si Marisol. Ang kanyang itsura ay puno ng pagtatagumpay. Naglakad siya papasok sa study ni Diwata na para bang siya pa rin ang reyna ng mansyon. "Ano ang gusto mong pag-usapan, Diwata?" Sabi niya. Tinawag ang doktora sa pangalan nito sa unang pagkakataon. Isang senyales ng kawalan ng respeto. "Kung nandito ka para magmakaawa na iatras ko ang kaso, huli na ang lahat." "Hindi ako magmamakaawa," kalmadong sagot ni Diwata habang nakaupo sa likod ng kanyang mesa. "Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon." Tumawa si Marisol. "Pagkakataon para saan?" Sa halip na sumagot, inilabas ni Diwata ang isang bagay mula sa drawer ng kanyang mesa. Isang luma at kupas na journal. Ang journal ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan sa isang partikular na pahina. Kasabay nito, inilabas din niya ang isang folder na ipinadala ni Atty. Jimenez kaninang hapon lamang. "Kilala mo ba ang isang Ginoo na nagngangalang Nestor aka Elmer?" tanong ni Diwata. Natigilan si Marisol. "Si Nestor. Yun ang pangalan ng witness niya." Ayon sa investigador namin, pagpapatuloy ni Diwata, habang binabasa ang mga papeles, si J. Nestor ay isang kilalang sugarol sa inyong baryo. Baon sa utang. Ngunit kamakailan lang, bigla siyang nakabayad sa lahat ng kanyang pinagkakautangan. At ayon sa bank records na nakuha namin, may isang di kilalang tao na nagdeposito ng 50,000 pesos sa kanyang account, 3 araw na ang nakalipas. Namutla si Marisol. Ang kanyang pagiging kampante ay nagsimulang maglaho. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Hindi pa ako tapos," sabi ni Diwata, habang isinasara ang folder at binubuksan naman ang journal. "May isa pa akong gustong basahin sa'yo. Isang entry mula sa aking ina, ilang linggo bago siya aksidenteng nahulog sa hagdan." Nagsimulang basahin ni Diwata ang mga salita ng kanyang ina. Ang tungkol sa nakakasakal na debosyon, ang tungkol sa paghanga kay Ricardo, at ang huli at pinakamabigat sa lahat. I felt a push. Sa bawat salitang binibigkas ni Diwata, ang mukha ni Marisol ay lalong nababalot ng takot. Ang mga pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay isa-isang gumuho. Ang mga kasinungalingang paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang sarili ay biglang nagmistulang mga basag na salamin. "Tigilan mo yan!" sigaw ni Marisol. Ang boses ay nanginginig. "Bakit, Marisol? Natatakot ka ba sa multo ng nakaraan?" tanong ni Diwata, habang dahan-dahang tumatayo. Ang pagkahulog na yon ang nagsimula ng lahat. Hindi ba? Hindi mo sinasadya, pero nangyari. At dahil sa takot at guilt, ginawa mo ang lahat para maging kailanga-ilangan ka sa buhay ko. Para bayaran ang isang kasalanang ang ikaw lang ang nakakaalam. "Hindi totoo yan." "Totoo," git ni Diwata. "Kaya ayaw na ayaw mong may ibang napapalapit sa akin. Kaya ganun na lang ang galit mo kay Sinag. Dahil sa kanya, nakita ko kung ano ang tunay na pagmamahal. Isang bagay na hindi mapag-angkin, hindi mapanira. At iyon ang kinatatakutan mo." Sa puntong yun, tuluyan nang bumigay si Marisol. Ang kanyang pagpipigil ay sumabog na parang isang bulkan. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at desperasyon. "Oo, totoo. Ginawa ko ang lahat para sa'yo." Umamin siya sa gitna ng paghagulgol. "Mula noon hanggang na ngayon, minahal kita na parang tunay na anak.
Pero ano ang isinukli mo? Ipinagpalit mo ako sa isang hamak na babaeng yon. Isang magnanakaw. Hindi siya magnanakaw. Magnanakaw siya. Magnanakaw ng pagmamahal na para sa akin lang dapat. Sigaw ni Marisol. At sa gitna ng kanyang pagkasira ng bait, lumabas ang mga salitang magiging hatol sa kanya. At yang ina mo, kung hindi lang siya naging pabaya, hindi sana siya madudulas. Hindi ko sinasadyang itulak siya. Aksidente lang yun. Aksidente lang. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kanyang pag-amin. At pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang isang pinto sa gilid ng study. Mula roon ay lumabas si Sinag at sa likod niya si Attorney Jimenez. Nakatayo sila roon, tahimik. Nakatingin kay Marisol na ngayon ay parang isang estatwang nabasag. Itinaas ni Attorney Jimenez ang kanyang telepono kung saan malinaw na nakikita ang isang pulang ilaw na kumukurap-kurap. Isang senyales na ito ay nagre-record. Narinig namin ang lahat, Marisol. Sabi ng abogado, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Mula sa panunuhol hanggang sa pag-amin mo sa aksidente. Ang pag-amin ni Marisol na nakakulong ngayon sa isang digital recording ang naging susi sa paglaya ni Sinag. Hindi na kinailangan pang umabot sa isang marahas na hearing. Sa tulong ni Attorney Jimenez, ang audio recording ay iprinisinta bilang ebidensya sa DSWD at sa piskalya. Ang petisyon laban kay Sinag ay agad na ibinasura. Si Marisol naman ay nahaharap ngayon sa mga kasong perjury, paninirang puri, at posibleng muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ng ina ni Diwata. Ang balita ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag mula kay Attorney Jimenez. Nang ibaba ni Diwata ang telepono, isang ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng napakatagal na panahon. Hinarap niya si Sinag na tahimik na nag-aabang sa sala. Tapos na, sabi ni Diwata. Wala nang kaso. Ligtas na kayo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na hangin na nag-alis ng lahat ng bigat sa dibdib ni Sinag. Ang tensyon na namuo sa kanyang katawan sa loob ng ilang linggo ay biglang naglaho. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya palapit kay Diwata at niyakap ito ng napakahigpit. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa balikat nito. At doon umiyak siya. Hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa labis na ginhawa. Niyakap din siya ni Diwata pabalik. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Shh! Tapos na ang lahat. Ligtas na kayo. Nang maghiwalay sila mula sa pagkakayakap, pinunasan ni Diwata ang mga huling bakas ng luha sa pisngi ni Sinag. Nagkatitigan sila at sa katahimikan na iyon, mas maraming nasabi ang kanilang mga mata kaysa sa anumang salita. Ang pasasalamat, ang paghanga, ang pag-ibig, lahat ay naroon. Kinabukasan, ang Hacienda Silangan ay tila humihinga ng isang bagong uri ng hangin. Mas sariwa, mas magaan. Ang anino ni Marisol ay tuluyan ng naglaho. Isang umaga, habang nagkakape sila sa beranda at pinapanood sina Luwalhati at Payapa na naglalaro, nagsalita si Diwata. Sinag, sabi niya, habang nakatingin sa malayo. Alam kong marami kang pinagdaanan dito sa pamamahay na ito. Maiintindihan ko kung gusto mo nang umalis at magsimula ulit sa ibang lugar. Natigilan si Sinag. Tumingin siya kay Diwata, na ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Umalis? Tanong ni Sinag, bakit po ako aalis? Dahil dito ka nasaktan. Dito ka muntik nang mawala ng pag-asa. Paliwanag ni Diwata. Nararapat lang na bigyan mo ang sarili mo ng isang tunay na bagong simula. Ngumiti si Sinag, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Ma'am Diwata, dito rin po ako nakahanap ng isang taong handang ipaglaban ako. Dito ko po naramdaman na may halaga ako. Dito,
Dito ko po kayo nakilala. Inabot niya ang kamay ni Diwata na nakapatong sa mesa. Ang hasyenda na ito, sa kabila ng lahat, ang naging kanlungan namin. Ito na po ang tahanan namin. Ang mga salitang yon ang nagpawi sa huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Diwata. Ngunit mayroon pa siyang isang huling tanong. Isang tanong na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Tumayo siya at lumapit kina Luwalhati at Payapa, na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Lumuhod siya para magpantay sa mga bata. Luwalhati, Payapa, malambing niyang sabi, "May itatanong sana ako sa inyo. Okay lang ba kung dito na lang ako titira kasama ninyo at ni Inay? Kung magiging parte na ako ng pamilya ninyo? Habang buhay?" Hindi ito isang magarbong proposal na may singsing. Ito ay isang tanong na nagmula sa puso, na ibinigay sa mga taong pinakamahalaga sa buhay ng babaeng mahal niya. Nagkatinginan ng dalawang bata. Pagkatapos ay tumingin sa kanilang ina, na ngayon ay diikanay na iiyak na naman sa tuwa. Ngumiti sila ng napakalawak. "Opo," sabay nilang sigaw. "Ibig sabihin po, magkakaroon na kami ng dalawang nanay?" Masayang tanong ni Payapa. Tumawa si Diwata. "Oo, kung papayag ang inay ninyo." Sa halip na sumagot, lumapit si Sinag at niyakap ang tatlong pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay. Ang dating amo at katulong, ngayon ay dalawang inang handang bumuo ng isang pamilya. Mula sa bintana ng mansyon, pinagmamasdan ni Sinag ang babaeng mahal niya na nakikipaghabulan sa kanyang mga anak sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Ang hasyenda Silangan, na minsan ay naging simbolo ng pagsubok, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa. Napagtanto niya na ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan ay may dahilan. Ang bawat luha ay isang patak ng ulan na kinailangan para mamukadkad ang isang bulaklak na hindi niya inaasahan. Ito na ang simula. Hindi na lang ito ang pangako ng Silangan. Ito na ang bukang liwayway mismo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang hasyenda Silangan ay nagbanyuway. Ang dating tahimik at halos malungkot na mansyon ay napuno ng buhay at tawanan. Ang mga dating formal na hardin ay nagkaroon ng mga bagong tanim na bulaklak na pinili mismo ni Sinag, at sa isang sulok, mayroon ng isang maliit na duyan kung saan madalas magbasa ng libro sina Luwalhati at Payapa. Ang umaga sa hasyenda ay hindi na nagsisimula sa mga utos, kundi sa amoy ng sinangag at mainit na kape na sabay na inihahanda ni Sinag at Diwata sa kusina. Hindi na amo at utusan ng kanilang turingan. Sila ay magkatuwang sa bahay, sa buhay at sa pag-ibig. "Naiwata, yung baon ko po. Pakicheck kung nalagay ko yung sandwich," sabi ni Luwalhati habang nagmamadaling isuot ang kanyang medyas. "It's in your yellow lunchbox, mahal," nakangiting sagot ni Diwata habang inaayos ang ribbon sa buhok ni Payapa. Ang tawag na Nanay Wata ay naging musika sa kanyang pandinig. Si Sinag naman, habang naghahain ng almusal, ay hindi na ang babaeng laging nakayuko at puno ng takot. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. Ang kanyang mga ngiti ay abot tainga. Natuto siyang mamahala. Sa tulong ni Diwata, pinag-aralan niya kung paano patakbuhin ang malawak na lupain ng hasyenda. Natuklasan niyang mayroon siyang natural na talento sa agrikultura. Ang mga dating di napapansin na taniman sa likod ay ginawa niyang isang umuunlad na organic vegetable farm. Sinag, tumawag na yung restaurant sa bayan. Gusto nilang doblehin ang order nila ng letsugas para sa susunod na linggo. Masayang balita ni Diwata habang nagbabasa ng email sa kanyang tablet. Talaga? Nako, kailangan nating sabihan si Mang Goryo na kumuha pa ng 2 katulong sa farm. Sagot ni Sinag. Ang kanyang isip ay agad na nagplano. Pagkahatid nila sa mga bata sa eskwela, sabay silang naglakad-lakad sa hardin. Ito na ang kanilang naging ritual. Isang tahimik na sandali para sa kanilang dalawa
bago harapin ang maghapon. Huminto sila sa tapat ng hilera ng mga pulang rosas, ang mga paborito ni Marisol. Matagal nila itong tinitigan. Gusto mo bang ipatanggal na natin ang mga ito? Tanong ni Diwata. Umiling si Sinag. Huwag na. Maganda pa rin naman sila. Pero siguro, kailangan lang nilang makasama ng ibang kulay. Kinahapunan, isang truck ang dumating na may dalang mga bagong halaman. Magkatuwang sina Sinag at Diwata, kasama ang kanilang mga anak na naghukay ng lupa. Hindi na sa ilalim ng takot at pagdududa, kundi sa ilalim ng init ng araw at saya. Itinanim nila ang mga bagong halaman sa pagitan ng mga pulang rosas, mga puting rosas na sumisimbolo sa katotohanan at bagong simula. Mga dilaw na rosas para sa pagkakaibigan at mga pink na rosas para sa pasasalamat. Ayan, mas maganda na silang tingnan ngayon, sabi ni Sinag habang pinagmamasdan ang hardin na puno na ng iba't ibang kulay. Nang papalubog na ang araw, naupo silang apat sa damuhan. Niyakap ni Diwata si Sinag mula sa likuran habang pinapanood nila sina luwalhati at payapa na masayang nagdidilig ng mga bagong tanim na bulaklak. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay kulay kahel, at ang buong paligid ay payapa. Alam mo ba kung ano ang paborito kong oras sa buong araw? Bulong ni Diwata sa tainga ni Sinag. Ano? Ito, ang paglubog ng araw. Dahil alam kong pagkatapos nito, uuwi ako sa isang tahanan. Isang tunay na tahanan. Humarap si Sinag kay Diwata at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata nito ay sapat na para burahin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Mahal kita, aking Diwata, bulong ni Sinag. Ang mga salitang dati ay hindi niya akalaing kaya niyang sabihin. Ngumiti si Diwata. Isang ngangiting nagpapaliwanag sa buong hasyenda. Mahal din kita, aking Sinag. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na puno ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay, hinalikan ni Diwata si Sinag. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang pagsubok at nagbubukas ng isang aklat na puno ng mga pahina ng pagmamahal, pag-asa, at isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pusong piniling tumibok bilang isa. Ang Hacienda Silangan na minsan ay naging saksi sa kadiliman, ay isa ng ngayong tunay na tahanan kung saan ang bawat araw ay isang bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag at Diwata. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang pinagmulan o estado sa buhay, kundi sa tibay at busilak ng kanyang puso. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig ay palaging mananaig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon mula sa kwentong ito. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.